Sa mahabang kasaysayan ng mundo, may isang relihiyon na umangat bilang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakanakaka-impluwensyang institusyon. At ito ang Simbahang Katolika. Sa loob ng maraming siglo, nakaapekto ito sa mga bansa, nagtakda ng kultura at nagkaroon din ng halos walang kapantay na kapangyarihang espiritual para sa milyon-milyong tao. Pero sa likod ng malaki at makapangyarihang imahe nito, may mga tanong na bihirang pag-usapan. Totoo ba na ito ang relihiyong mismong itinayo ni Jesus? Ano ba talaga ang ugnayan nito sa mga unang apostol? At paano nakaimpluwensya ang mga Roman Emperor o mga makapangyarihang pinuno ng sinaunang Roma sa paghubog ng simbahan? At isa pa, bakit ang dami ng pagkakaiba ng unang simbahan noon kumpara sa mga istruktura ng Katolisismo ngayon? At bukod dito, may mga sikreto ba talagang itinatago ang Vatican tungkol sa pinagmulan ng Simbahang Katolika? Posible bang may ilang aral at doktrina dito na mas nakabase sa tradisyon ng tao kaysa sa eksaktong itinuturo ng salita ng Diyos? At paano nga ba ito naging isa sa pinakamalaking puwersang pampolitika at pangkultura sa buong mundo? Sa video na ito, sisilipin natin ang pinakamalalalim na bahagi ng kasaysayan para unti-unting alisin ang takip sa mga misteryong bumabalot sa Simbahang Katolika. Dito, pag-uusapan natin ang pinagmulan nito, ang mga pagbabagong pinagdaanan, pati na ang mga kontrobersyang nagpatatag at minsan nagpayanig sa pananampalatayang ito. At sa buong kwento, iaangkla natin ang lahat sa Biblia at historical evidence o mga dokumento at tala ng totoong nangyari sa kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy, ano relihiyon mo? Komento mo sa ibaba para malaman din namin. At huwag mo na ding kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Sa oras na ito mga kaibigan, ay gusto ko pong mag-share sa inyo ng isang video tungkol po sa history ng Iglesia Katolika kung sino po ang gumawa ng Iglesia Katolika o kung sino po yung bumuo. Kasi matagal ng issue ito mga kaibigan dahil ito po yung pinagtatalunan ng maraming mga relihiyon. Dahil ang Iglesia Katolika ay pinipilit nila na sila po ay karugtong ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya matigas po ang kanilang sinasabi o paninindigan na tayo daw ay mga sulpot, no? Mga kababayan. Ang kanilang pinanghahawakan dahil sa history. Alamin niya natin mga kapatid sa oras na ito kung ano po talaga ang totoong history ng Iglesia Katolika. Paano po sila nabuo, ano po yung pinagmulan nila, sino po yung nanguna sa kanila at paano step by step na lumaganap ang Iglesia Katolika. Napakahalagang pagsusuri ito mga kaibigan, bagamat ito ay history, hindi ko po ito ipipilit na sa atin po mga kababayan kung ano po yung ating pagkaunawa. Bahala na po kayo mga kapatid kung ano po yung pagkaintindi po ninyo itong video na aking ipapalabas. Kasi isa ito sa mga hindi po matanggap ng mga depensor ng Iglesia Katolika dahil laban po ito sa kanilang pananampalataya at hindi sila naniniwala bagamat ito po ay nasa history po ito. Kaya nga sinasabi ko na hindi ko po pinagbabatayan sa katotohanan ang history dahil napakarami po tayong makikita sa history na magkakasalungatan mga kababayan. Ang gusto ko lamang pong makita natin dito yung katotohanan. Kaya para hindi po tayo masyadong mahabaan mga kababayan, heto na po ang video na aking gustong i-share sa inyo. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Kapag pinag-uusapan ang pinagmulan ng tradisyonal na Katolisismo, totoo na ang mga aral ng simbahan ay madalas ipinapakita bilang malinaw na pahayag na ito daw ang tunay na simbahang itinayo ni Kristo. Pero para talagang maintindihan kung paano ipinanganak at unti-unting nabuo ang Katolisismo, kailangan nating lumampas sa mga pahayag ng doktrina.
at silipin mismo ang historical record o ang mga tunay na tala ng kasaysayan. At kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng walang tinatakpan, may mga bahagi itong hindi laging tugma sa imaheng ipinakita ng simbahan sa loob ng napakaraming siglo. Minsan lumalabas ang mga detalye na mas komplikado at minsan mas hindi komportable kaysa sa alam ng karamihan. Ang unang Kristyanismo ay puno ng mga labanan sa loob ng simbahan, hindi pagkakasundo sa mga aral, at dahan-dahang paglilipat ng kapangyarihan patungo sa Rome, ang kabisera ng Imperyong Romano. At dahil sa mga tensyon at pagkakaiba-ibang ito, nagkaroon ng mas malalim na kwento sa likod ng simpleng bersyong madalas nating naririnig ngayon. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nabuo ang tradisyonal na Katolisismo ay ang pag-angat ng Papa bilang pangunahing pinuno ng simbahan. Ayon sa turo ng Katoliko, si Pedro na isa sa mga apostol ni Jesus ang binigyan ng espesyal na autoridad para pamunuan ang mga mananampalataya. At sa paglipas ng daang taon, ito ang naging batayan ng konsepto ng papal primacy. Ito ay ang ideya na ang Papa sa Rome ang pinakamataas na leader ng buong simbahan. Sa panahon na maraming grupo ang may kani-kaniyang interpretasyon sa mga aral ni Jesus, naging mahalaga para sa simbahan ang pagkakaroon ng sentralisadong pamumuno sa Rome. Ito ang nagtulak para maging organisado at maipakalat ang Katolisismo sa iba't ibang kontinente. Sa pagdaan ng panahon, ang papal primacy ang naging gulugod ng hierarchy ng Katoliko. Isang malinaw at istrukturadong pamumuno mula Papa, Cardinal, Bishop, Pari hanggang laiko. Pero gaya ng anumang institusyon, hindi rin ito nakaligtas sa sari-saring hamon at kontrobersya. Ngayon, mahalaga ring unawain kung saan nanggaling ang mismong salitang Catholic. Ang salitang Catholic ay mula sa Greek word na Katholikos na ibig sabihin ay universal o pangkalahatan. Nung una itong ginamit sa Kristyanismo, hindi pa ito tumutukoy sa isang partikular na denominasyon, hindi tulad ng pagkakaintindi natin ngayon. Sa halip, tumutukoy ito sa ideya ng isang universal church, isang pananampalatayang bukas para sa lahat, anuman ang kultura, lahi o pinanggalingan. Sa unang siglo ng Kristyanismo, ginagamit ang salitang Catholic para ipakita na ang simbahan ay para sa lahat ng tao. Isang kilusan na layong pag-isahin ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang bayan at tradisyon bilang iisang pamilya at iisang pananampalataya. Habang lumalawak ang Kristyanismo at umaabot na sa labas ng Judea, lalo na sa mga lungsod ng Roman Empire, unti-unting naging mahalagang salita ang Catholic. Ginamit ito para maiba ang mga tagasunod ni Jesus sa napakaraming relihiyon at sekta noong panahon na yon. Sa madaling salita, kapag sinabi noong unang panahon na ikaw ay Catholic, ibig sabihin ay kabilang ka sa isang komunidad ng mga naniniwala na iisa ang pinanghahawakang aral, iisa ang paraan ng pagsamba, at iisa ang direksyong tinatahak. Ang pinakaunang pagkakataong lumabas ang salitang Catholic sa ganitong kahulugan ay nasa isang liham ni Ignatius of Antioch noong humigit kumulang 110 after Christ. Tinukoy niya ang simbahan bilang Catholic Church, isang paraan para ipakita na ang pananampalataya ay para sa lahat. Hindi nakatali sa iisang bayan o lahi, kundi nag-uugnay sa lahat ng Kristiyano sa anumang sulok ng mundo. Noong unang panahon, hindi pa ito pangalan ng isang denominasyon o organisadong relihiyon. Ang Catholic noon ay paglalarawan sa isang napakalawak na pagkakaisa. Isang pananampalatayang gustong dalhin ang mensahe ni Kristo sa lahat, lampas sa rehiyon, kultura at wika. Pero habang umuusad ang panahon, nagbago ang kahulugan ng salitang ito. Unti-unti itong naging mas opisyal, mas konektado sa mga doktrina ng simbahan, at mas nakatali sa kapangyarihan ng Rome. Habang tumitibay ang autoridad ng Papa, at habang nabubuo ang hierarchy ng simbahan, naging pangalan na ito ng isang partikular na institusyon, ang Simbahang Katolika na kilala natin ngayon. Sa pagdating ng iba't ibang sangay ng Kristyanismo tulad ng Protestantismo at Orthodoxy, lalo pang naging malinaw kung aling sangay ang tinatawag na Catholic. Para mas maunawaan ang pagbabagong ito, kailangan nating balikan ang unang 4 na siglo ng Kristyanismo. Nagsimula ang lahat noong unang siglo sa ministeryo ni Jesus na nagturo ng pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ipinagpatuloy ng mga apostol ang misyon. Naglakbay sila sa iba't ibang lugar, nagtayo ng maliliit na komunidad ng mga mananampalataya mula Jerusalem hanggang sa iba't ibang lungsod sa loob ng Roman Empire.
Sa simula, simple lang ang pagsamba. Hindi pa malalaking gusali ang kanilang gamit. Sa mga bahay-bahay sila nagtitipon, nagsasalo ng tinapay bilang pag-alala kay Jesus, nagtuturo at nagdarasal ng sama-sama. Mula rito, unti-unting nabuo ang Lord's Supper at ang mga pinakaunang anyo ng pagsamba ng mga Kristiyano. Habang lumalawak ang Kristyanismo, nahati ito sa dalawang malalaking direksyon. Pareho silang naniniwala kay Kristo, pero magkaiba ang paraan ng pagsamba, magkaiba ang paliwanag sa ilang aral, at magkaiba ang tradisyong sinundan. Ang dalawang ito ang naging simula ng mga pagkakaibang makikita pa rin natin hanggang ngayon sa iba't ibang simbahan. Sa unang bahagi ng Kristyanismo, may dalawang malaking sangay na sabay na umusbong. Una rito ang komunidad sa Jerusalem na pinamunuan ni Pedro at James. Malapit ang grupong ito sa tradisyong Hudyo dahil para sa kanila, si Jesus ang Mesiyas na matagal nang ipinangako sa mga kasulatan ng mga Hebreo. Dahil dito pinili nilang panatilihin ang ilang kaugaliang Hudyo gaya ng pagtutuli at pagsunod sa mga batas ni Moses. Pero iniangkop ito sa bagong pananampalatayang Kristiyano. Para sa kanila, hindi hiwalay ang Kristyanismo sa sinaunang pananampalataya ng Israel, kundi pagpapatuloy nito. Kaya naman ang Gospel of Matthew ay isinulat lalo na para sa komunidad na ito upang ipakita kung paanong tinupad ni Jesus ang mga turo at propesiya mula sa lumang kasulatan. Pangalawa naman ang lumalagong simbahan ng mga Hentil, ang mga taga-Greece at iba pang hindi Hudyo na itinatag at pinamunuan ni Pablo. Kabaligtaran ng komunidad sa Jerusalem, karamihan sa mga Kristiyanong ito ay hindi sumusunod sa mga batas ng Hudyo. Sa halip, tinanggap nila ang ideya ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa detalyadong batas. Madalas ipaalala ni Pablo sa kanyang mga sulat na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos para sa lahat, Hudyo man o Hentil. Dahil dito naging bukas ang pananampalataya para sa mga tao mula sa iba't ibang lugar ng Greek at Roman world. Habang pareho silang naniniwala sa mensahe ni Jesus, lumalaki ang kanilang pagkakaiba sa paraan ng pagsamba, sa mga paniniwala at sa pag-unawa sa teolohiya. Ang pagkakahating ito ang naging pundasyon ng paglago ng Kristyanismo. Nakalaunan ay mas lalo pang lumayo sa tradisyong Hudyo, lalo na matapos bumagsak ang Jerusalem noong 70 after Christ. Matapos ng pangyayaring iyon, kumalat ang Kristyanismo sa buong mundo ng Greece at Rome at mas napalitan ng kulturang Hellenistic at Roman ang mga sinaunang kaugaliang Hudyo sa loob ng simbahan. Kasabay nito, mula 1st hanggang 4th century, duman sa matitinding pagsubok ang mga Kristiyano. Paulit-ulit silang pinag-uusig ng Roman Empire. Sa halip na mawala, mas tumatag ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Dahil sa hirap at panganib ng panahon, mas lalo silang nagkaisa at tinulungan ang isa't isa. Kahit may banta ng kamatayan, marami ang hindi umatras sa kanilang paniniwala. Ang mga handang mamatay para sa pananampalataya ay naging makapangyarihang patotoo ng kanilang debosyon. Isa sa pinakaunang malalaking pag-uusig ay noong 64 after Christ sa panahon ni Emperor Nero. Siya ang nagpasimula ng unang matinding pag-atake laban sa mga Kristiyano matapos ibintang sa kanila ang pagkasunog ng Rome. Napaka-brutal ng mga pangyayaring ito. Marami ang pinahirapan at pinatay sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita. Ang pag-uusig na ito ang nagmarka ng unang malawakang paghihirap na dinanas ng mga naunang Kristiyano. Pagsapit ng ikalawang at ikatlong siglo, lalo pang tumindi ang mga pag-uusig laban sa mga Kristiyano sa ilalim ni na Emperor Decius at Diocletian. Pinapahuli ang mga pinuno ng simbahan. Sinusunog ang mga isinulat ng mga apostol at winawasak ang mga lugar ng pagsamba. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naglaho ang simbahan. Sa halip, habang lumalala ang panunupil, mas lalo pang tumatag ang kanilang organisasyon. Ang kamatayan para sa pananampalataya ay naging pinakamataas na karangalan. Itinuturing ng mga mananampalataya ang mga martir bilang huwaran ng tapat at totoong pagsunod kay Kristo. Sa panahong ito, may iba pang kilusang lumitaw, tulad ng mga Gnostic. Iba ang direksyong tinahak nila. Mas malalim sa filosofiya at mas lihim ang kanilang paliwanag sa mga turo ni Jesus. Hindi nila tinanggap ang maraming aral ng unang simbahan, kaya nagkaroon sila ng sariling doktrina na malayo sa turo ng mga komunidad na sumusunod sa pinagkasunduang pananampalataya. Pagdating ng ika-4 na siglo, nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Mula sa pagiging isang pananampalatayang tinutugis at gustong puksain, unti-unti itong naging kinikilalang relihiyon, hanggang sa maging paborito at kalaunan ay opisyal na relihiyon ng Roman Empire.
Nagsimula ang pagbabagong ito matapos ipalabas ang Edict of Tolerance noong 311 at pagkatapos ay ang Edict of Milan noong 313. At sa gitna ng lahat ng ito, pinakamahalaga ang papel ni Emperor Constantine. Sa panahong pinamumunuan ni Constantine, makikita natin ang pag-usbong ng anyo ng simbahan na tatawagin nating simbahang katolika sa mga susunod na siglo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unting nabuo ang mga istruktura at gawin na magiging pundasyon ng Katolisismo. Nang ipalabas ni Constantine ang Edict of Milan, isang pagbabago mula sa unang kautusan na nilikha pa ng isang emperor na dating nanguusig. Tuluyan itong tinapos ang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Ginawa ito matapos niyang talunin si Maxentius sa labanan sa Milvian Bridge, isang pangyayaring naging turning point sa kanyang buhay at sa kasaysayan ng simbahan. Mula roon, nagsimula niyang buuin ang relihiyong kalaunan ay kikilalanin bilang opisyal na pananampalataya ng imperyo. Hindi man ito naideklarang opisyal kaagad, doon na nagsimula ang proseso na huhubog sa tradisyonal na Roman Catholicism. Noong panahon ni Constantine, 3 grupo ang bumubuo sa komunidad ng mga Kristiyano, mga Hudyo, mga Hentil at mga Gnostic. May iba-iba silang pinanggalingan at paniniwala, pero lahat sila ay may papel sa paghubog ng simbahan sa panahong iyon. Wala pa noong kumpletong New Testament na tulad ng hawak natin ngayon. Isinusulat pa lamang ang mga aklat na bubuo nito, pero aktibo nang ginagamit ng mga Kristiyano ang mga sulat ng apostol at ang mga turo na ipinapasa sa bawat pagtitipon, lalo na sa paghahati-hati ng tinapay. Simple ang teolohiya ng unang simbahan. Nakatuon ito sa kaligtasan kay Jesus, kaligtasang nakabatay sa biyaya at pananampalataya. Ang kanilang mga komunidad ay puno ng malasakit at pagtutulungan, lalo na para sa mga mahihirap at inuusig. Ang Kristyanismo noong unang panahon ay mas nakabatay sa aktwal na pamumuhay ng pananampalataya kaysa sa malalalim na pilosopiya at komplikadong doktrina. Ngunit nang tumigil na ang pag-uusig at naging relihiyon na ng imperyo ang Kristyanismo, nagsimula ang malaking pagbabago. Mula sa isang kilusang laban sa kapangyarihan, unti-unti itong naging bahagi ng mismong istrukturang politikal ng Rome. Nagkaroon ng mas malinaw na pamamahala, mas komplikadong teolohiya at iba't ibang paaralan ng pag-aaral tungkol sa Diyos. Pero kasama ng pag-angat na ito, may dumating ding negatibong epekto na wala ang pagiging simple at radikal nitong patotoo. Bago ang panahon ni Constantine, hindi formal ang simbahan. Isa itong kilusan, hindi isang institusyon. Pero nang ideklarang relihiyon ng imperyo, nabigyan ito ng opisyal na identidad at kapangyarihan. Dito nagsimula ang tinatawag natin ngayon na Roman Catholicism. Nang makuha ni Constantine ang kapangyarihan, nagsimula siyang lumikha ng pondo para suportahan ng mga bishop. Bawat lungsod ay may sariling bishop na binibigyan ng sahod mula mismo sa emperador, kasama na ang bishop sa Constantinople. Ang dating lugar na yon na kilala noon bilang Troy, ang lugar na pinagmulan ng kwento ng The Iliad, ay naging bagong sentro ng silangang bahagi ng imperyo. Sa panahon natin ngayon, ang rehiyong ito ang kilala bilang Istanbul. Sa Constantinople, ang mga namumunong leader ng simbahan ay tinatawag ng patriarch. Kaya nagkaroon ng patriarch ng Alexandria, patriarch ng Ephesus, at patriarch ng Constantinople. Mga pinunong hindi lang binibigyan ng sweldo, kundi pati mga pabor mula sa kapangyarihang imperial. Habang tumatagal, sinisimulan na ring isama ng imperyo ang iba't ibang relihiyon sa ilalim ng impluwensya nito. At nang magsama-sama ang mga ito sa lumalaking kilusang Kristiyano, unti-unting nabuo ang bagong anyo ng pananampalataya na tatawagin kalaunan na tradisyonal na Roman Catholicism. Sa yugtong ito ng paglaki ng simbahan, lumitaw ang mga kilalang tagapag-aral na nag-ambag sa pagbubuo ng bagong teolohiya. Isa sa pinakatanyag ay si Augustine ng Hippo na nabuhay mula 4th hanggang 5th century. Malaki ang naiambag niya sa mga ideya tungkol sa purgatorio at predestination, at ang mga katuruang iyon ay nagsilbing malaking pagbabago sa kasaysayan ng Katolikong paniniwala. Pagdating naman ng 6th century, lumitaw si Gregory the Great, isang Roman bishop na ipinanganak noong 540 at namatay noong 604. Napakahalaga ng papel niya sa paghuhubog ng simbahan bilang isang opisyal at organisadong institusyon. Sa kanyang pamumuno, mas naging malinaw ang hierarchy, mas tumatag ang sistema ng simbahan, at mas naging sentralisado ang kapangyarihan. Si Gregory the Great, na namuno mula 590 hanggang 604, ang kinikilalang unang opisyal na papa sa kasaysayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tuluyang nabuo ang istrukturang hierarkikal ng simbahan.
Ginamit niya ang mga ideyang iniwan ni na Augustine at Jerome upang hubugin ang anyo ng Katolisismong kilala natin ngayon. Sa kanyang mga ginawa, ipinakilala niya ang paggamit ng Latin sa mga gawain ng simbahan at itinatag ang anyo ng misa na ginagamit hanggang ngayon. Siya rin ang nagpatibay sa paniniwalang ipagdasal ang mga kaluluwa sa purgatorio. Higit pa roon, inilatag niya ang pundasyon ng paggalang sa mga santo, kasama ang paglalagay ng kanilang mga imahe at estatwa sa mga lugar ng pagsamba. Maging ang Gregorian chant ay naipakalat niya at mas pinaigting pa niya ang gawain ng mga misyonero sa iba't ibang lugar. Isa sa pinakamahalagang naiambag ni Gregory ay ang pagbuo ng canon law, isang sistemang legal na hindi lamang ginagamit sa simbahan, kundi pati sa kanilang bahagi ng lipunang sibil. Sa paglipas ng panahon, ang batas na ito ang naging pundasyon ng lipunang pinamumunuan ng simbahan sa kanlurang Europa noong Middle Ages. Hindi lang nito inorganisa ang buhay panrelihiyon. Nakaimpluwensya rin ito sa kung paano umunlad ang mga batas kriminal at administratibo ng mga bansang Europeo. Ngayon, paano naman nabuo ang kasuotan ng mga pari? Nagmula ito noong medieval period, panahong opisyal ng relihiyon ng imperyo ang Kristyanismo dahil kay Constantine. Sa panahong ito rin isinilang ang Pasko, pati ang maraming tradisyong mayroon pa rin ngayon. Sa ika-4 na siglo, tuluyang na-institutionalize ang pagbibinyag ng sanggol kahit bago pa man noon ay ginagawa na ito ng hindi regular. Dito rin nagsimula ang pribadong pagkukumpisal sa pari at ang pagpapatupad ng pagiging walang asawa para sa mga pari. Lahat ng ito ang bumuo sa balangkas ng tradisyonal na Katolisismo na nakikita pa rin natin sa kasalukuyan. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga kaugaliang ito? Marami sa mga Katoliko ang naniniwalang ito ay nakabatay sa Biblia. Totoo na may ilang ideya na may ugat sa lumang tipan, tulad ng kasuotan ng mga pari. Pero malinaw ding mayroon itong halong impluensya mula sa iba't ibang relihiyon at kultura noong unang panahon. Nang ideklara ni Constantine na ang Kristyanismo ang tanging opisyal na relihiyon ng imperyo, inilunsad niya ang isang kampanyang pampolitika upang ikristyanisa ang iba pang relihiyon, kahit pa sa pamamagitan ng lakas at dahas. Dahil dito lumaganap ang relihiyong halo-halo kung saan pinagsama ang mga kaugaliang Kristiyano at mga tradisyon mula sa mga paganong kultura. Ganito rin ang isinulong ni Charlemagne noong panahon ng Carolingian Empire at noong bandang taong 800, kinilala siya bilang unang Holy Roman Emperor. Ang problema, sa tindi ng layuning palawakin ng simbahan, naghalo-halo ang mga tradisyon. Sa halip na hiwalay at malinaw ang bawat relihiyon, maraming kaugaliang pagan ay isinama sa mga gawain ng Kristiyano. Halimbawa, ang December 25 na orihinal na pista para sa Invincible Sun sa Rome ay ginawang pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Maging ang paniniwala sa indulhensya at ang pagpapahalaga sa mga relikya ng mga santo ay lumitaw mula sa prosesong ito ng paghahalo ng mga tradisyon. Dito unti-unting nahubog ang tradisyonal na Katolisismo, isang pananampalatayang may malalim na ugat sa Kristyanismo, ngunit may halong elemento mula sa iba't ibang kultura at lumang relihiyon. Bago pa maganap ang Protestant Reformation noong ika-16 na siglo, dalawa ang pangunahing sangay ng Katolisismo. Ang simbahan sa kanluran na kilala ngayon bilang Roman Catholic Church at ang simbahan sa silangan na kalaunan ay tatawaging Greek Orthodox Church at umiiral pa rin hanggang ngayon. Pagdating ng ika-16 na siglo, sumibol ang ikatlong malaking sangay ng Kristyanismo, ang Protestant Church, na kalaunan ay nahati pa sa napakaraming denominasyon. Isa sa pinakamahalagang haligi ng Katolisismo ay ang katauhan ni Maria. Mula pa noong ika-4 na siglo, unti-unting nabuo ang mga turo tungkol sa kanya. At dito nagsimula ang malawak na debosyon kay Maria, mga panalangin, paggalang at mga kaugaliang inilaan partikular para sa kanya. Ngunit ang mga dogma tungkol sa kanya, tulad ng Immaculate Conception na idineklara noong 1854 na nagsasabing ipinanganak si Maria ng walang bahid ng original sin, at ang Assumption noong 1950 na nagsasabing dinala siya sa langit ng buo, katawan at kaluluwa, ay dumating lamang makalipas ang napakahabang panahon. At dito pumapasok ang malaking tanong. Kung titingnan na natin ang kasaysayan at ang Biblia, ang Katolisismo ba talaga ang orihinal na iglesyang itinayo ni Kristo? Ito ang sentro ng debate tungkol sa kung alin ang tunay na simbahan na tapat sa aral ni Jesus. Isa sa mga dahilan kung bakit may nagdududa ay ang malalim na relasyon ng relihiyon at politika sa loob ng Katolisismo.
Mula pa noong panahon ng Roman Empire, naging malapit ang simbahan sa kapangyarihan ng Estado. Nang gawing opisyal na relihiyon ng imperyo ang Kristyanismo sa ilalim ni Constantine, nagsimula ang pagsasanib ng trono at altar. Ang unyon na ito ang nagbigay sa simbahan ng napakalaking kapangyarihan, politikal at ekonomikal, na salungat sa buhay na itinuro ni Jesus at ng kanyang mga alagad, na simple, mapagpakumbaba at walang ambisyon sa kapangyarihan. Mismong si Jesus ang nagsabi, "Ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito." Malinaw na ibinubukod ang kanyang misyon mula sa anumang estrukturang politikal sa lupa. Isa pang argumento, wala raw tala sa Biblia o sa kasaysayan na nag-iwan si Pedro ng isang linya ng mga papa. Ang Katolisismo ay nagtuturo na si Pedro ang unang papa at na may tuloy-tuloy na apostolic succession mula sa kanya. Pero sa mga kasulatan ng Bagong Tipan, si Pedro ay nakikitang mahalagang apostol, oo, ngunit hindi bilang isang natatanging pinuno na may absolutong kapangyarihan. At higit sa lahat, walang record na nagtatag siya ng opisyal na posisyon o nagbigay ng tagubilin tungkol sa pagkakaroon ng sunod-sunod na papa. Marami sa mga aral na ito ay umusbong lamang paglipas ng maraming siglo bilang tradisyon, hindi bilang malinaw na utos mula sa Biblia. May isa pang issue, ang pagpapakilala ng mga aral na wala sa kasulatan. Sa pagdaan ng panahon, nagdagdag ang Katolisismo ng mga doktrina na hindi matatagpuan sa Biblia, tulad ng Immaculate Conception, Papal Infallibility, Purgatorio, at malawak na paggalang sa mga santo. Pinangangalagaan ng simbahan ng mga aral na ito pero hindi ito mababasa sa mismong teksto ng Biblia at sa ilang pagkakataon, taliwas pa nga sa sinabi ng mga apostol. Babala nga ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8, kung may magturo ng ibang ebanghelyo na hindi nila ipinangaral, hindi ito dapat tanggapin. Isa rin sa mga kritisismo ang paghalo ng ibang relihiyon sa Katolisismo. Upang mas madaling makonvert ang mga pagano noon, marami sa kanilang mga simbolo at ritual ay isinama sa tradisyon ng simbahan. Ang paggalang sa mga santo, halimbawa, ay kahawig ng pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan sa lumang Roma. Sa halip na manatili ang dalisay na mensahe ng ebanghelyo, marami sa mga tradisyong ito ang nagdala ng mga elementong wala sa orihinal na pananampalataya ng unang Kristiyano. Kasama rito ang paggamit ng mga imahe sa pagsamba. Paliwanag ang utos sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5. Bawal gumawa ng anumang imahen at yumuko sa mga ito. Ayon sa teksto, ang pagsamba sa mga larawan ay itinuturing na pagtalikod sa Diyos. At ang ganitong kasalanan ay may mabigat na kaparusahan sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng malinaw na utos na ito, naging bahagi ng tradisyong Katoliko ang paggamit ng mga imahen at rebulto bilang bahagi ng debosyon. Sa kabila ng paliwanag ng simbahang Katolika na ang paggamit ng mga imahe at rebulto ay purong paggalang lamang at hindi pagsamba, hindi may kakaila na maraming tao ang naglalagak ng pag-asa at pananalig sa mga ito. Sa praktikal na buhay ng marami, ang pisikal na rebulto ang nagiging sentro ng panalangin. Isang bagay na salungat sa malinaw na utos ng Diyos sa kasulatan. Isa pa sa pangunahing aral ng Katolisismo ay ang paniniwala na maaring dumulog si Maria at ang mga santo sa Diyos para sa mga mananampalataya. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, iisa lang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at iyon ay si Hesukristo. Ang paghanap ng tulong o pag-asa sa iba pang tagapamagitan bukod kay Kristo ay kumukontra sa mismong mensahe ng Ebanghelyo. Nariyan din ang aral ng Papal Infallibility na opisyal na ipinahayag noong 1870 sa First Vatican Council. Ayon dito, kapag ang Papa ay nagsalita bilang pinakamataas na pinuno ng simbahan tungkol sa pananampalataya at moralidad, hindi siya maaaring magkamali. Ngunit malinaw na sinasabi ng kasulatan na walang sino mang tao ang perpekto. Lahat ay nagkasala at ang kaluwalhatian ay pag-aari lamang ng Diyos. Ang pagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa isang tao ay isang bagay na hindi inilalaan ng Biblia sa kahit sino. Isa pang kritisismo ay ang pagtataas ng tradisyon sa antas na kapantay ng kasulatan. Sa teorya, magkasunod lang dapat ang tradisyon at Biblia. Ngunit sa aktual na gawaing panrelihiyon, madalas na nauuna ang tradisyon kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinita pa nga ni Jesus ang mga Pariseo dahil sa ganitong gawain, ang pagbaliwala sa utos ng Diyos para sundin ang sarili nilang tradisyon. At sa paglipas ng panahon, ang paghalo-halo ng iba't ibang kultura at relihiyon ay lalo pang lumayo sa orihinal na turo ni Kristo. Ang paggamit ng mga paganong tradisyon, simbolo, pista at ritual
ay nagdulot ng malaking pagbabago sa anyo ng pananampalataya. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong sinaunang Roma ay nagkaroon ng kahalintulad na anyo sa paggalang sa mga santo at imahe sa Katolisismo. Ang December 25, dating pista para sa Diyos ng araw sa Rome, ay ginawang opisyal na pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Maging ang paniniwala sa indulhensiya at sa kapangyarihan ng mga relikya ay bunga ng mga kaugaliang inangkop mula sa mga lumang relihiyon. Sa kabuuan, ang Katolisismo ay nahubog mula sa pagsasanib ng Kristyanismo at mga tradisyong pagano. At ang prosesong ito ang nagbigay sa simbahan ng anyong kilala natin ngayon. Ngunit bago pa man dumating ang Protestant Reformation noong ika-16 na siglo, may dalawang pangunahing sangay ang Katolisismo. Ang simbahan sa kanluran na tatawaging Roman Catholic Church at ang simbahan sa silangan na kalaunan ay tatawaging Greek Orthodox Church. At nang dumating ang Reformation, umusbong ang ikatlong malaking sangay ng Kristyanismo, ang Protestant Church, na humati pa sa napakaraming denominasyon. Sa puntong ito, mahalagang isiping mabuti ang tanong, kung ang tunay na Iglesia ni Kristo ay nakabatay lamang sa aral ng Biblia, tugma ba rito ang lahat ng itinuturo at ginagawa ng Katolisismo? Mahalaga ang tanong na ito dahil dito nakasalalay kung ang isang simbahan ay nananatiling tapat kay Jesus o napalayo dahil sa tradisyon na idinagdag sa pagdaan ng panahon. Okay, sa oras na ito, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana po ay mag-subscribe po kayo bilang suporta po ninyo dito sa aking munting channel, mga kaibigan. Ito yung isa sa mga katotohanan na hindi po kayang matanggap o hindi po tinatanggap ng mga CFD, kundi bagkus kinokontra at nilalabanan ang mga ganitong katotohanan ayon po sa Biblia. Ito po yung tinitindigan po natin na katotohanan sa Biblia tungkol po sa kung paano po lumaganap ang Iglesia Katolika. Dahil ang Iglesia Katolika po, mga kaibigan, ay gawa lamang po ng mga ilang mga sikat na tao itong Iglesia Katolika, kaya umusbong ng husto, mga kaibigan. So nakita natin na ang pananampalataya ng mga Katoliko o Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay magkaiba doon po sa paniniwala ng tunay na Kristiyano. Nakita natin kung paano nailihis yung katotohanan. Kaya yung tunay na iglesia, noong umanib po si Constantine sa Iglesia ng Diyos daw, mga kababayan, ay unti-unting nag-evolve yung original na gawain o paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano. Dahil sa kapangyarihan ni Constantine ay maraming mga sikat na tao, matatalinong mga tao na umanib at naghalo-halo po yung paniniwala ng Kristyanismo. Andyan na po yung ritual, andyan na po yung mga tradisyon, andyan na po yung paniniwalang agnostic. Iba-iba na po, mga kaibigan, naghalo-halo. Kaya ang Kristyanismo ngayon sa Iglesia Katolika na tinatawag na pinakamalaking grupo ng Kristyanismo sa buong daigdig, mga kaibigan at mga kababayan, ay halo-halo po yung kanilang paniniwala. At karamihan dyan ay niliteral yung mga bagay na spiritual dapat unawain sa Biblia, gaya halimbawa yung mga yung krus, no, na nababasa sa Biblia na sumisimbolo sa aral. Dahil po sa Biblia po, mga kaibigan, may tinutukoy na krus ng ating Panginoong Jesucristo na siya pong gamit upang maligtas ang mga tao, pero hindi po yung literal na krus na binuhat ni Kristo na krus po ng mga demonyong Romano. Kundi mayroon pong buhat-buhat ni Kristo na krus mula sa langit na yun po yung aral
no, mga kaibigan, dahil ang ebanghelyo po ay yun po yung kapangyarihan ng Diyos na upang iligtas ang mga tao sa sinumang sumasampalataya. Si Kristo po yung inutusan ng Ama upang iligtas ang buong daigdig, buong sanglibutan o buong sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng tamang aral. Ngunit dahil malalakas po at mayayaman, sikat itong mga umanib daw di umano, gaya limbawa ni Constantine bilang isang emperador ng Roma, mga kaibigan, hawak niya ng kapangyarihan. Nung umanib po sa iglesia, siyempre natural siya na po yung naghahari-harian sa loob ng iglesia. Wala na pong nagawa itong original na mga Kristyanismo. Ipinasok ngayon ni Constantine yung kung ano-anong mga turo, kung ano-anong mga aral, kung ano-anong mga dogma ng mga paniniwala, at lumawak, humusbong ng husdo ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ng pagkumbinsi o kahit pa sa mga bagay na karahasan. Ayan ang nagpalawig ng husto, mga kaibigan, ang ng Iglesia Katolika. Yung pagsamba sa mga rebulto ng mga pagano nung araw. Kasi sa mga paganismo, marami silang mga sinasamba mga Diyos-Diyusan Iba-ibang mga Diyos-Diyusan. Gaya ni Astaroth, ni Sol Invictus, kung sino-sino pa. Napakaraming mga Diyos-Diyusan ng mga paganismo nung araw, mga kababayan. Nung ipinasok nila sa iglesia yung mga ganung gawain, pinalitan lamang po yung mga pangalan, hindi ginawang Diyos-Diyusan, kundi ito ay mga santo, ginawang mga santo ng mga Iglesia Katolika para ilihis doon sa rebulto na Diyos-Diyusan, inilihis ng kaunti, pero Diyos-Diyusan pa rin. Kapareho pa rin yung paniniwala ng mga paganong dati, mga kaibigan. Kumbaga, for example, gaya yung pagsamba nila kay Sol Invictus, itong mga pagano. Sinasamba nila si Sol Invictus bilang Diyos ng araw. Ang ginawa naman po ng mga Katolisismo, gumawa rin sila ng isang rebulto na ito'y pinangalan ng Jesus, pero kinopya nila doon sa larawan ni Sol Invictus. Magkahawig. Kung nakikita po ninyo, si Sol Invictus, meron po siyang sumisimbolo o meron siyang simbolo ng araw, mga kaibigan. Si Kristo naman, ginawang meron ding araw, hugis araw doon sa kanyang larawan, na ang katotohanan, mga kaibigan, kinopya lamang po ng mga Katolisismo mula doon sa kanilang paniniwala dati na si Sol Invictus, gaya si Semiramis. Na si Semiramis, mga kaibigan at mga kababayan, ito po ay isang Diyos-Diyosan ng mga pagano na sinasabi sa kasaysayan na ito po ay asawa ni Nimrod. Bagamat hindi po maliwanag na sinabi ng talata, pero sa kasaysayan sinasabi asawa di umano ni Nimrod itong si Semiramis bilang isang Diyosa ng mga pagano. Unang Diyos ng mga pagano, Diyosa, mga kaibigan. Na dyan po kinuha lahat yung mga paniniwala ng iba't ibang mga nasyon, gaya yung Ishi, Hindu, ano-ano pa man, mga kaibigan. Di ko lang kasi maikabesa, mga kapatid. Pero kung titignan mo yung mga itsura nila, yung mga larawan nila, may mga kalong-kalong na bata. Di ba kayo nagtataka, mga kapatid, na meron silang kalong-kalong na bata?
at yung bansag sa kanila bilang Mother of God, Holy Mother, Queen of Heaven, ang lahat ng iyon, noong gumawa ng mga Katolisismo o yung mga bumubuo ng Iglesia Katolika, gumawa sila ng larawan ni Maria daw di umano na may kalong-kalong din na bata. Ang katunayan, kinuha lamang po nila doon sa picture o larawan ni Semiramis para hindi po sila mailayo doon sa dati nilang paniniwala na bagay po mga kaibigan na pagtalikod o pagkontra doon po sa salita ng Diyos. Kasi yung mga tradisyon na ginagawa po ng tao, yun po yung nagpapalayo o yun po yung nagtatakwil sa salita ng Diyos. Ayon po sa Marcos 7:8 hanggang 9 na itinatakwil ang mga tao ang salita ng Diyos upang maganap lamang po nila yung kanilang mga tradisyon, tradisyon ng mga tao, mga kaibigan at mga kababayan. So dito makikita natin na sana po yung mga nanunood na gusto talaga ng katotohanan ay makita nila yung tama. Yung mga CFD, yung mga talagang nabulag na po sa katotohanan, mahirap na po silang mabuksan o makakita kasi bulag na sila, mga kababayan. Kaya ito, ginagawa natin ito, hindi para sa mga CFD, kundi ito ay para po sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Para man lang sana mula sa kadiliman ay maiahon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maliwanagan sila, maiahon sa kaliwanagan. Gaya yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa Efeso 5, versikulo 8, na nung una, sabi niya, kayo ang kadiliman, ngunit ngayon kayo na ang kaliwanagan. Magsilakad tayo bilang anak ng kaliwanagan. Yun po yung kanyang sinabi, mga kaibigan. So, marapat lamang po na ibatay natin sa Biblia yung ating paniniwala. Huwag tayong maniwala sa mga pinaghalo-halong doktrina ng mga Iglesia Katolika na andyan na po yung paganismong tradisyon, andyan na po yung hinaluan pa ng agnostic, hinaluan pa ng mga ritual, mga kapatid. Kaya kung titignan mo yung mga pagsamba ng mga Katoliko ay mga ritual, hindi po, alam nyo yung ritual, hindi po galing sa puso yun eh. Yan ay galing sa isang tao kung paano na inayos yung gawain. Pero ito, hindi nakakalugod minsan sa Diyos. Bakit po? Karamihan niya hindi talaga nakakalugod sa Diyos kasi yung kanilang ginagawang ritual, ang gusto kasi ng Diyos na pagsamba, yung mula sa puso ng mga tao, sumamba sila sa Diyos. At yung pagsamba hindi sa pamamagitan ng ritual. Ang tunay na pagsamba, mga kaibigan, ay paggawa ng mabuti mula sa puso ng gumagawa, tumutulong sa nangangailangan. Yun po yung tunay. Yun po yung genuine na pagsamba. Hindi po yung ritual na ginagawa ng mga tao na magbuhat-buhat ng krus, magbuhat-buhat ng mga ribulto, tapos ipasyal-pasyal, gawing prosesyon. Mga kaibigan, mga kabayan, ako po mga kapatid, hindi po pagsambayan. Yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pwede. Pero kung pagsamba sa Diyos, hindi. Basahin po ninyo kung paano po yung pagsamba sa Diyos sa Santiago 1:27, sa Mateo 25:35 hanggang 41. Basahin nyo paano po ang tamang pagsamba, paano po natin malugod ang Diyos, paano tayo makagawa ng kaluguran sa Diyos. Napakalinaw po mga kaibigan sa Biblia. Kaya kung bakit ko isinare sa inyo itong video na ito, kasi nakikita ko po
yung tunay na kasaysayan kung paano po nabuo ang Iglesia Katolika na ito'y hindi po ayon sa Biblia. Yung mga iba, ayon sa Biblia, yung mga ibang mga kinukuha para malinlang ang tao. Kaya kung pag-aralan mo yung Galatia 1 mula 6 hanggang sa 12, makikita mo mga kaibigan na yung peke na paniniwala hindi po malayo doon sa katotohanan. Maraming mga nabagong nailihis ng kaunti, mga kapatid. Kumbaga, hinango doon sa Biblia, kaya lang niliteral, katulad yung pagkain ng tinapay. Kainin mo yung katawan ni Kristo. Hindi naman literal yun na kainin mo yung katawan ni Kristo eh. Pero ang ginagawa ng iba, kumakain sila ng tinapay na literal. Maraming mga bagay po na ginawang literal itong mga Iglesia Katolika, at maraming mga Protestante din na nagsasabing humiwalay sila sa Iglesia Katolika, paniniwala ng Iglesia Katolika. Nga lang po mga kapatid, nadala pa rin nila yung aral ng Iglesia Katolika. Yung theology ng Iglesia Katolika nadala nila. Dahil yung mga binabasa, pinapakinggan ay galing po sa teorya o teolohiya ng Iglesia Katolika. So sana po mga kapatid ay nagkaroon po tayo ng pagkaunawa, natuto po tayo dito sa video na aking pinalabas. Maraming salamat po sa inyong lahat.